Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Tuklasin natin! Ang palatuntunan sa radyo na tutuklas ng dapat malaman ng sambayanan. Maninindigan sa katotohanan. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang pangkalusugan, siyensya at teknolohiya, agrikultura, ekonomiya, maging mga usaping legal at isyung panlipunang dapat ibahagi, magsisilbing tulay ng mga karaniwang tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Ipaglalaban ang karapatan ng mamamayang Pilipino. Babatikusin ang mga salot sa lipunan. Pupurihin ang mga gumagawa ng kabutihan at naninindigan sa katotohanan. Tuklasin natin! Tuklasin natin! Ang Tuklasin Natin ay handog sa inyo ni Cathy Cruz. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun kagaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit titurog kon. Agyaman nak mit datang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance. Nalaing, sobrat na itulong na tibagit. Thank you.
Ni Bumut Buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo di nagtumara kiti immune advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga di makaturturog. Ngumi di nagtumara kiti immune advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, ken mayat ti pan naturog na, agtumara kayo ti immune advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. Nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Betty Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi, tiwala ko! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Diyos maray na aldaw sa indong gabos na makabanwa. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa ating palatuntunang tuklasin natin. Ito po ang inyong lingkod, Kathy Cruz, na inyong makakasama sa loob ng 1 oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na taga-subaybay, maaari po kayo mag-iwan ng komento sa ating mga social media pages, ang ating pong Katipunan channel, at syempre ang sarili nating bahay na BDT Radio Production. Sundan niyo po kami, please like, share, and subscribe ang aming pong YouTube account at syempre gayon din ang aming FB page. At maaari din po kayong mag-text sa amin sa 0915-2584-091. Maaari din po kayong magpadala ng sulat troniko sa tuklasinatin@yahoo.com kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. At syempre, nako, anyway, ngayon ay isang araw na naman na siksik-liglig. Sigurado ako na siksik-liglig na talakayan ang ating mangyayari po ngayon. Alam niyo po ba na ang ating pag-uusapan ay pwedeng politika, pero sa barangay level po. Pero alam niyo po ba, kaya po ninais ko na makapanayan po ang taong ito dahil alam po natin na isa sa hindi malilimutang trahedya na nangyari sa ating bansa ay ang pagguho ng tambak ng basura sa Barangay Payatas ng lungsod ng Quezon noong Hulyo 2000. Kumusta na ba ang nasabing barangay ngayon? Tuklasin natin ang kwento ng pag-ahon at tagumpay. Makakasama natin ngayon ang isa sa masipag na kagawad ng Barangay Payatas at alam niyo po ba na siya ay maraming ilan po sa mga pinakikinabangan ngayon ng mga residente ng Barangay Payatas ang mula sa kanyang mga resolusyon katulad po ng fire trucks and equipment enhancement, budget nung nangyari po yung COVID-19, no? Yung immediate response na tinatawag po natin. At marami pa po siyang ibang mga accomplishment. At hayaan po ninyong tanungin natin siya isa-isa, no? Kaya makakasama po natin ang kagawad ng Barangay Payatas. Walang iba kundi si Ginoong Darwin Cepeda. Magandang hapon po sa inyo, Sir Darwin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat at sa lahat po ng manonood ditong estasyon na ito. Isang karangalan po, Kagawad Darby, na kayo ay bahagi ng palatuntunang ito. At marami po talagang salamat dahil pinaunlakan po ninyo ako sa aking kahilingan na kayo ay makapanayam. Anyway, maganda siguro dahil nako, alam natin sikat na sikat pag sinabi mo kasing Barangay Payatas. Nung araw, laging sinasabi, tapunan yan, kinatatakutan kasi tapunan ng basura, tapunan ng pinapatay, o lugar kung saan pinapatay yung mga ilang mga tao. Di natin alam kung sino man yung gumagawa ng mga ganon. Pero maganda siguro simulan natin sa kasaysayan kung paano ba o kailan ba idiniklarang Payatas ang inyong barangay, Kagawad, at balita ko ito ay dating sakop ng Barangay Commonwealth. Kagawad? Opo, diniklara po ng Barangay Payatas po ang ating lugar. Buhat po noong 1976 po at ngayon po ay 47 years na po ang ating Barangay Payatas. Nako, so nung araw, katulad ng binanggit ko kanina, kilala ang Payatas na tapunan ng mga pinapatay at tapunan ng basura. Maari mo bang ikwento, Kagawad, ang hitsura at kalagayan ng Payatas nung araw? Nung araw po kasi talagang napakamasukal po nito, no, itong ating Barangay Payatas dahil po ito po sobrang liblib na lugar at ito po pangalawa sa Smoky Mountain po dito sa Pilipinas. Ang alam ko po ay ang una po ay nasa Navotas, ano? At ito po yung pangalawa na Smoky Mountain na hindi po siya napagbigyan na talagang gawing taniman o anumang taniman ng palay o anumang pwedeng pakinabangan. Kaya po ito'y nakilala sa Payatas, Smoky Mountain. Kaya nga po wala pong gumagamit ng address na ito, no? Kasi po talagang nakakatakot po talaga itong lugar nung araw dahil nga po ilan lang po ang mga bahay dito at malalayo ang pagitan. At isa pa po sa nakakatakot dito, yung mga sinasalvage po minsan, yung mga taxi driver and then yung mga ibang mga may galit siguro sa kapwa-tao, talaga pong natatagpuan po sa boundary po ng Payatas along going to Montalban. Kaya pag nagpahatid po talaga rito ang mga tao na magta-taxi po, talagang hindi po talaga hinahatid sapagkat baka hindi na sila makalabas ng buhay. Pero ngayon po, talagang lahat naman po ng area at kalsadahan, talagang nilagyan na po natin ng mga street light, bagamat solar man ito, pero ito nakakatulong po sa mamamayan natin. At syempre mga CCTV po na talagang ipinasa ng ating konseho dito sa ating Barangay Payatas. Nang sa ganon, maging ligtas po ang mga naninirahan dito. Napakagandang balita yan, ano? So mula dun sa ika nga natin ay kinatatakutang lugar, madilim, liblib, masukal. Kasi natatandaan ko po noon, Kagawad, pasintabi lang po, gusto ko lang po malaman, Kagawad, kung kailan ka ba dumating sa Payatas? Dito na po ako lumaki. Siguro ang edad ko po ay nasa 7 years old po. Nagtatanim pa po kami dito ng lolo ko ng mga kamoting kahoy. Kung ano-ano po mga tinatanim namin dito nung araw. Kasi ang lupa po dito nung araw kulay orange. Kaya talagang may kalayaan ka rin po talaga magtanim nung araw dahil konti pa lang po talaga ang tao rito. Kaya nga po yung akin pong ginanap dito is Batang Payatas. Kung may Batang Quiapo po, dito may Batang Payatas po. Nakakatuwa, no? Siguro, I'm sure mas matanda ako sa'yo, Kagawad Darwin, ano? Pero natatandaan ko, it was in 1972 nang sa bisa ng proklamasyon ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos, itong Green Revolution na tinatawag. Kaya pinahintulutan niya na ang mga veterano o mga war veterans nung araw, mga kamag-anak at mismo mga war veterans nun,
ang mag-asikaso, tumira at pagandahin, paunlarin yung lugar mismo na noon ay hindi pa tinatawag na Payatas. Natatandaan ko noon, Kagawad, kasi I was here in 1972 in Payatas. That year, 1972, I was only 2 years old. Pero natatandaan ko po nung habang lumalaki ako dahil meron po kaming bahay sa labas ng Payatas dahil mananahi po ang aking ina. Pero ginagawa po niya, naalala ko po yung aking lolo, na siyang nagsilbing from Bicol, Catanduanes, pinatiran niya dito sa Payatas para magtanim kasi yun nga po yung dahilan kung bakit yung mga war veterans at mga kamag-anak ay pinahintulutan na tumira at magtanim because of that Green Revolution Project ng dating Pangulong Marcos. At tama ka. Actually malagkit, parang kulay yung kulay pula ang lupa noon na talagang alam mong hitik na hitik talaga sa nutrients na kailangan malagkit, mapula, kaya pagka umuulan napakaputik at yung putik ay talagang dumidikit sa tsinelas mo. Naranasan ko yon, Kagawad, dahil nung panahon na yon ay wala pang kuryente, wala pang tubig. Kung natatandaan natin, Kagawad Darwin, may ang uso noon ay mga balon. Natatandaan mo yon? At yung iba, nauso yun nung nandiyan na yung mga taga Quezon City Council natin, mga city councilors natin, naglagay sila nung tinatawag nating poso. 'Di ba? Naalala mo yon? So, malaking tulong. Isa yun sa talagang matinding naging proyekto ng City Council nung mga panahon na yon. That was in 1980s, 90s, yan. At talagang sinimulan yung tinatawag nating pag-ayos ng tinatawag nating mga kalsada. Kasi nung araw, wala kalsada kasi 'di ba makitid, maputik, madawag, maraming damo. Ganyan kasi noon. Kaya nga makikita mo talagang ang ang Payatas noon talagang masukal talaga siya. At kung ano man yung nakikita mong tinatawag nating mga puno na nakatayo pa rin hanggang ngayon, kung gaano katagal yan, ibig sabihin, baka mas matagal pa yung naninirahan doon. Tama ba ako, Kagawad Darwin? Yung iba pong puno talaga, baka matanda pa sa akin, talaga napakalaki, hindi ko na ho kaya yapusin. Oo nga, kasi balita ko, isa sa mga maituturing na accomplishment mo, etong trimming ng mga pagpuputol ng mga puno para maiwasan yung mga aksidente. At napakasipag mo dyan, Kagawad Darwin, kasi saksi ako dyan Ang laki po kasi ng naitutulong ng ginagawa mo sa mga komunidad. Hindi lang sa komunidad, kahit po sa mga mananakay. Kasi 'di ba kahit po noon ang mga kalsada nung hindi pa po nagkakaroon ng road widening sa secondary roads, makikita mo talaga lalo na pagka bagyo, nagbabagsakan siya. Dumarating sa punto na nasisira talaga yung minsan yung mismong bubong, 'di ba? O minsan may tinatamaan na dumadaan lang sa kalsada, 'di ba? But anyway, marami pong trahedya ang naganap sa inyong barangay noon, Kagawad. Banggaan ng truck at tricycle na nagresulta ng maraming pagkamatay. Hiwalay pa ang mga disgrasya sa mismong tambakan ng basura na pagkasawi ng mga nangangalahig. Pagkasunog at ang pinakamabigat ay ang disgrasya ng dekada 20, no? Ito yung year 2000 ng trash light. Yes, nasaan ka ng mga panahong yon, Kagawad? Ikaw ba ay nasa barangay o karaniwang mamamayan lamang ng Barangay Payatas? Go ahead. Nung 2000 po siguro, nandiyan po yung nasa siguro ako niyan Nasa paglalaro pa po ako At ang alam ko lang po nung araw magtinda ng pandesal, magtinda ng banana Q, na kahit ano pong merienda, pandikoko, Spanish bread. Yan po yung mga patok nung araw dito sa ating Barangay Payatas. Yung nilalagay po sa karton at iikot mo sa buong Payatas. Nung mga panahon po na nagkaroon po ng trahedya,
Iba po dyan, mga klasiko pa ng high school. Kaya nakakalungkot man po talaga. Pero yung po naman sa mga aksidente po ng ating mga motorista, yung minsan po talaga ang problema po nasa driver din. Sobrang napaka tuloy ng takbo nila, hindi nila chinek yung kanilang mga sasakyan. Kaya po talaga nagkaroon ng mga karambola nung araw na halos yung totoo po yan. Yung isa po yung driver na naka-aksidente po doon. Driver ko po ngayon ng bumbero. Kaya po nalalaman ko po yung kwento. At marami po siya talaga na disgrasya. Kaya sabi naman niya, nawala ng preno talaga yung kanyang truck. Halos kasama po dapat doon ang ating mahal na Kapitan Cap Manny Guarin at yung ating admin na lumundag dahil doon po mismo sa may total po naganap yun eh. At isa po doon kapitbahay po namin dito. Kaya nung nalaman ko po na siya yung driver ng truck na yun na talagang nakadisgrasya doon sa mga tricycle, natakot ako, pati ako madamay sa'yo kasi driver kita ng bumbero ko. Baka saan mo dalahin ka ako yung fire truck na pag nawala ng preno. Yung po talaga, minsan kulang po kasi sa pag-check ng ating mga driver, yung ating mga sasakyan. Siguro sobrang pagod na rin. And then, yung ating po kasing daanan nung araw, hindi pa po ganong kakongkreto. Kaya po talagang hindi rin natin masisi siguro dahil nung araw nga po talaga, puro tricycle lang talaga ang gamit natin dito eh. Ang mga dambuhalan truck po dito, yan po yung naghahatid ng basura dito sa ating 50 hectares na na area na tambakan ng basura. At yun nga po, marami nga pong namatay, maraming nasunog, maraming nawala. Halos more than 300 yata po yung nawala na hanggang ngayon di pa nahanap. Pero ganun pa man po, ang ating trahedyang naganap dito sa Little Smoky Mountain. Talagang medyo nakamove on na po. At natuto na rin sila maghanap buhay ng hindi po sa basura. Nakakatuwa po na kumbaga mula dun sa basura na siyang pangunahing pinagkakakitaan ng mga residente, no? Actually, sa akin lang kagawad, correct me if I'm wrong, pero bilang matagal ng residente ng Payatas, originally, yung mga talagang taga doon na nakatira, bago pa man dumating ang basura, natatandaan ko po noon, sabi mo nga, nagtatanim pa yung magulang mo di ba? At natatandaan ko noon, kagawad, every morning, merong nagdi-deliver ng gatas. Sa pintuan, talagang mainit-init pa yung mukhang kakukuha lang dun sa, di ko alam kung baka o kambing yung pero mainit-init pa yon na kumbaga dinideliver talaga sa amin every morning. At malay mo, baka ikaw yung minsan nabibilhan namin ng pandesal nung araw. Kasi di ba? Pero masayang balikan yung alam mo yon, simpleng buhay pero sa kabila ng kasimplehan nun, bago dumating ang basura, yun lang ang gusto kong kasi kaya ko to inilabas, kagawad, kasi nung minsang nagkaroon ng kapulungan ang Department of Science and Technology, particularly ang National Academician on Science and Technology o mas kilala bilang NAST, may isang eksperto, researcher siya, scientist, na pinag-aralan ang tungkol sa tubig sa Payatas. Medyo sa dami ng mga sinabi niya, medyo nagpanting yung tenga ko dahil obviously ang pinag-aralan at na-research niya ay yung panahon lang na kung saan nandyan na yung basura. Natatandaan natin noon, I don't know kung babalikan mo yung iyong alaala dahil matagal ka na rin naman na nandyan sa Payatas. Noon bukid In fact, yung harap nung aming bahay, nung pwesto ng bahay namin, ang nasa kabilang hindi ibayo kundi kabilang kalsada ay dati bangin at may sapa. At natatandaan ko noon, kagawad,
merong sapa doon sa mismong tinambakan ng basura. Kaya Sa sabi gilid ko po. nga, yes, doon sa may, kasi malawak yung, anong yun yung parang bangin na yun. Kung alam mo yung Visayas Street, di Yes ba po. ngayon, ang taas-taas na ngayon ng basura doon, di ba? Pero dati, kung anong itinaas nung tambak na yun ng basura, siya yung lalim nun dati. Na kung Opo. saan, nung mga panahon na yun, ay tinataniman ng mais ng nanay ko, tinataniman ng mga mani, at kung ano-ano pa kagawad. Kasi nung panahon, nung araw, konti lang ang mga tao sa komunidad. Kung Opo. makikita mo sa isang street siguro, maswerte na may 5 bahay na nakatayo doon. Bago ka makabili sa tindahan, ang layo na pupuntahan mo, di ba? Tapos ang Opo. putik-putik pa, tapos madam mo pa, di ba? Pero alam mo, ang nakakatuwa lang doon, nung mga panahon na yon na bago dumating ang basura sa Payatas, very fresh ang amoy. Amoy bukid, kung tawagin nga natin, di ba, nung araw. Pero nung dumating ang basura, eto na. Talagang, sorry to say, pero talagang naabuso at marami na doon nagsimulang dumami ang mga residente sa Barangay Payatas. At natatandaan ko, nagkaroon ng mga junk shop, nagkaroon ng kaliwat kanan ng mga naging kapitbahay ka, bigla, nagtayo ng mga maliliit na shanties na kung hindi sila mga nangangalahig, sila yung mga, ano bang tawag doon? Kasama Jumper. ng driver, yes, mga jumper at saka yung mga kasama ng driver sa basurahan. Minsan may mga ganon, nagtatayo na sila ng mga shanties kasi nga maraming mga bakante noong mga panahon at walang masyadong sisita sa'yo dahil maputik, marumi. So, hindi ka papansinin, akala lang tambak lang ng basura yung nandun sa yung pala bahay na, 'di ba? Nung araw. But syempre, sa paglipas ng panahon, gusto ko lang malaman sa paanong paraan nyo, kagawad, ginawa na ma-convert mula sa maruming lugar, tambakan ng basura, tapunan ng mga namamatay o pinapatay, paano nyo siya kinonvert into a new Barangay Payatas ngayon, kagawad? Yung nasabi nyo, nabanggit nyo po kanina na ilog, ano? Hanggang ngayon po, buhay po yun. Sa gilid yung pinakabakod po nung bakod po ng tambakan ng basura. Nandun po yung maliit na ginawa na lang kanal. Continuous po yung tubig ng sapa na nababanggit nyo. Kasi Correct. po nung sinasun, may sumunog po niyan nung last year. I don't know anong man po yun. Kami po yung nag-apula. Nahulog po yung aking isang perko doon dahil hindi niya akalain na malalim pala yun, na mayroon palang sapa doon. Yes. Nabuhay pa rin po hanggang ngayon. Yes. Kaya napilayan po yung aking isang perko doon dahil napakadilim po nung area. And Oo. then, ito pong ginanap po natin, nung tayo po yung napagbigyan na maglingkod po, no? Ang totoo po talaga yan, ako po isang appointed na kagawad nung 2019. Pumalit po ako sa isang kagawad na si Kagawad Adan, at ako po yung napili dahil ako naman po yung next higher rank dun sa team namin. And then, isa lang po nasa isip ko Nasa isip ko po pinagkatiwalaan tayo. Nilagay tayo rito. So, kailangan trabahuhin natin at ibigay natin lahat para lang mapaglingkuran at mapaganda yung Barangay Payatas. Nandyan po yung talagang sinasabi namin sa mga tao. Yung mga basura nyo po pwede nyo naman itabi. Dumadaan naman yung basura. Para yung pinaplasing po namin lahat ng street na yan. Para ipakita sa kanila na iba noon, iba ngayon. Ito na yung pagbabago at sasabay-sabay tayo lahat sa pagbabago. Hindi na po pwede yung gaya nung araw na tapon dito, tapon doon. Kasi pag nagkaroon po ng baha, sila rin po mapiperwisyo At darating po ang panahon, magagalit sila sa barangay, pero sila naman ang may kagagawan. Kaya po talagang hindi po tayo natulog, na lagi po tayo nangangampanya na ayusin natin yung tamang pagtapon ng basura, ayusin natin yung ating junk shop,
Dahil pag nakita ko kako na hindi maayos yung lagay ng inyong mga kalakal, ako po mismo talaga nagpapapunta ng leader doon at pinapakumpiskate ko po yung kanilang mga sobra-sobra doon sa gutter kasi nagiging cause po yan ng pagbara ng mga drainage. At Totoo. ako rin po ang mapiperwisyo dahil ako rin po nagkakalkal na. Kaya po talagang todo-todo po kampanya ko po dyan pagdating po sa basura dahil ako po may hawak ng disaster management sa Barangay Payatas po. So, nakakatuwang isipin kagawad na minsan nakala mo simple lang yung ginagawa mo. Kumbaga naglilinis ka lang ng kalsada, inaayos mo lang, pinagsasabihan mo o pinapaalalahanan mo yung mga kapwa natin taga-payatas. Pero alam mo yung ganung simple, malaki ang nagagawa nun eh. Kita mo ngayon, compared noon na kumbaga nung panahon na nandyan talaga yung basura at talagang sagana kaliwat kanan yung mga tinatawag nating junk shops, no? Isa ako dun sa madalas magreklamo hanggang sa City Hall, nagrereklamo ako, hanggang DNR nagrereklamo ako kung matatandaan mo kagawad. Dun sa mismong dulo ng Pampanga Street kung saan ngayon nakapwesto yung parks, yung bodega ngayon ng parks na gagawin nilang nursery. Naalala mo yon doon sa harap mismo ng Pangea. Opo. Dating junk shop yon na grabe, lahat yata ng daga at ang tindi ng amoy, lahat ng baho sa amin na pupunta. And mind you, para lang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, alam niyo po ba, bago po dumating ang basura sa Barangay Payatas, katulad ng nasabi ko kanina, bukid po yan. At karamihan po ng mga orihinal na nandyan ay may mga trabaho po sa labas. Hindi po sila yung mga residente na sasabihin ninyo na nabubuhay sa basura. Hindi naman po natin minamaliit yung ganong trabaho, pero masakit isipin na syempre kung taga-payatas ka at na dumating sila dun sa parang yung mga researcher at yung mga scientists natin, ang tingin nila sa payatas ay, alam mo yun, napakababa. Medyo nag-react talaga ako noon kagawad sa isang kapulungan at napakarami noon ng mga scientists and researcher dahil hindi nila kayang pasubalian ang karanasan ko dahil taga doon ako. Taga dyan mismo ako sa payatas at kaya kong ikwento sa kanila kung ano ang hitsura ng payatas nung araw. Anyway, going forward, ikaw ay marami kang mga katulad ng sinasabi mo, nagde-declogging ka dun sa barangay, lalo na sa mga flooded areas. Bukod pa ron, during pandemic, nag-disinfect ka. Ako, I want to commend your group, especially ikaw and si Kapitan Manny Guarin. Nakita ko kung paano wala kayong humpay na umiikot, nagdi-distribute, naglilinis. Alam mo yon, parang 24/7 nagtatrabaho kayo during pandemic. At saksi ako ron. Pero syempre, hindi lahat ng mga residente ay naiintindihan o nakikita yung paghihirap ninyo. Dahil, remember, nung mga panahon na yon, di ba, kayo rin yung nagdi-distribute nung mga pagkain, yung mga relief goods na mula sa iba't ibang kumpanya, tao, gobyerno, lokal na pamahalaan. At balita ko nga, minsan nag-aabono pa si Kapitan, di ba? Nag-aabono pa para lang dahil walang makain yung mga constituents ninyo, kagawad. Pero yung bukod pa dyan, marami ka ring mga, lalo na nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga buy-bus operation ka. Hindi ka ba natakot sa buhay mo, kagawad Darwin? Kasi syempre, di ba, may pamilya ka, hindi ka ba natakot na ano ba tong pinasok ko, kagawad ako? Pero pati ba naman to? Gusto ko lang malaman kung anong pakiramdam mo sa mga pagkakataon na
na nasa delikado ang sitwasyon ng iyong buhay sa pagpe-perform o pagsasagawa ng iyong tungkulin bilang isang kagawad? Kagawad. Sa akin po kasi na that time po nagkaroon po ng pandemya. Ako po, ang team po namin talagang sobrang pasasalamat. Kasi almost 3 months po, 4 months, wala pa pong nako-COVID sa Payatas. Dahil nung nag-umpisa po talaga ang COVID, lahat po ng entry and exit, talagang dinedisinfect po namin yan. Hanggang sa yung kulay po namin, magkulay Aprikano na. Talaga napakaitim na namin. Dahil po yung bumbero namin talaga nagsasalubong-salubong kami. Lahat ng dinadaanan ng Bagong Silangan, mula Litex, talagang lahat po yan. Dinidesinfect namin yung mga gulong nila, yung mga sakyan nila, bago sila makapasok sa Payatas. Awa ng Diyos naman po, yung mga tao talaga matitigas din talaga ang ulo. Kung ano po yung pinagbabawal, yung po talaga yung gagawin eh. Kaya talagang umabot tayo sa punto na hindi ko na kaya, parang gusto nang bumigay nung nagkaroon na tayo ng COVID dito sa Payatas. And then, yung mga time po na yan, kulang po tayo sa manpower para ma-distribute po lahat ng relief goods. Kasi po, nung time po na nagkaroon ng pandemic, yung aking budget po ng 5 million, yun po yung ginamit para ibili po ng mga goods para i-distribute po sa bahay-bahay natin sa Payatas. And then, nung pagkatapos po namin mag-disinfect, matatapos kami 3:00 ng hapon, naiisip ko marami pang gutom. Ginagawa po namin, kinakarga po namin sa fire truck lahat ng goods. Kami na po mismo magdedire-diretso niyan, magdadala sa mga bahay-bahay, walang pagod-pagod. At iniisip namin, paano pag naglabasan itong mga to sa sobrang gutom, lalo tayo magkakaproblema. Kaya dalahin na natin to. Saka na tayo magpahinga pag may kinakain na sila. Yun po yung nasa isip ko noon eh. And then, umabot po sa punto na kahit hindi ko na committee, na pagkakailangan po talagang puntahan yung bypass na yan. Yun nga po masakit to, nasa pandemic pero may bypass pa rin. Ibig sabihin, may pambili sila. Samantalang yung iba, namamatay na sa gutom. Ibig sabihin talagang ang tao, pagdating na bigyan ng ayuda, may nakalaan para sa droga. Diba? Kaya po talagang, yung pamilya ko po talagang sinasabihan naman ako na huwag kang gumanap dyan. Huwag mong puntahan yan. Hindi mo na trabaho yan. Sabi ko, hindi eh. Nandiyan na yung mga BPSO eh. Wala makuhang kagawad. Kaya kailangan trabahuhin na rin natin to para mas marami pa silang magawa. Mas marami pa silang mabantayan. Yun naman pong atin tulong po natin yan sa mga kapulisan eh. Yung pinasok po natin kasing bilang public servant, wala pong pili eh. Kailangan pag tinawag ka ng tungkulin, dapat po natin na panindigan na tayo eh, bata nga pero marami pa tayong magagawa para sa ating barangay Payatas. Oo nga, kagawad, ako saksi ako dyan kung paano talaga kayo nagtrabaho ng husto. But of course, alam mo, naranasan ko yan eh kasi sa maikling panahon, nung panahon ni Kapitan na Jose Belhica, kung natatandaan mo. Hindi ko po alam kung inabot nyo Kapitan si Jose Belhica, kung nandyan na kayo sa Payatas. Nung panahon na yon ay saglit akong, siguro wala akong 1 taon na nandyan bilang barangay secretary niya. Dahil after that, napunta na ako sa local government. Naging field coordinator na ako sa Quezon City. Pero, alam mo, it takes a lot of courage talaga, ng tapang, tiyaga, at determinasyon para maging isang mabuti na opisyal ng barangay. Kasi minsan naiisip ko nga kagawad kaya nung panahon na yon naiisip ko, sabi ko, parang binigay mo na kamay mo, gusto pa nila braso mo. Binigay mo na yung braso mo, gusto nila yung kabila naman. Alam mo yon, minsan di ba, nakakapagtampo minsan na parang pinipilit mo na ibigay yung pangangailangan, pinipilit mo na magampanan yung iyong responsibilidad, pero syempre may limitation ka eh, 'di ba? And minsan sa sitwasyon ng isang kagawad o opisyal ng barangay, syempre may limitasyon ka in terms of tinatawag nating pondo ng barangay. 'Di ba?
Pinag-uusapan na rin lang naman natin ang pondo, Kagawad. Paano ba kumikita o nagkakaroon ng pondo ang Barangay Payatas? Go ahead, Kagawad Darwin. Magsisimula po yan sa mga kagaya po ng mga business permit. Yan po. Sa mga kinukuha nilang barangay ID, yung barangay clearance po. Yung agency naman po is libre naman po yan. Sa paglaki po ng mga population po and business partner ng ating Barangay Payatas, doon po pumapasok po yung pondo. Nandun po nang gagaling yung pondo po ng ating Barangay Payatas at pinapasweldo po sa aming mga barangay manggagawa. Kaya nga po nakakahiya na hindi magtrabaho. Kagawad, at pag sinabi mong era, tayo ba sa Barangay Payatas? Kasi konti lang ang natin konti lang ang tinatawag nating subdivisions Siguro mabibilang mo lang sa kamay, unlike ibang barangay like Holy Spirit, puro subdivision yan, kaya ang laki ng income nila. Siguro maganda ipaliwanag mo sa ating mga kababayan, ano ba yung ERA Fund? Anong ibig sabihin nito at paano to umiinog? Hirap po kasi yan po yung kagaya nga po nagkakaroon po ng boundary dispute po Nagkakaroon po ng agawan. Kasi po pagka ito po lumawak ng gusto ang Barangay Payatas, lalo pong lalaki yung ira na pumapasok sa ating barangay. Lalo po sa mga subdivision, kaya po nitong Bilago Homes. Ang pangit po ng nangyayari kasi sinasakop na po ng Bagong Silangan. Na samantalang alam ko hanggang doon lang sila sa may Rolling Hills. Pero dahil nga po kinakahiya po yung address na Barangay Payatas, dahil basurahan nga po, lumipat yung iba sa Bagong Silangan. Kaya po pagdating po ng Bilago, ilan lang po yung ating mga nakarehistro dito sa ating barangay. Kaya medyo lumiit yung ira natin na napupunta naman sa kabilang barangay. And then ang alam ko po, dito naman po sa bandang Commonwealth, ito po ang boundary po natin dyan is water hole. Pero ang nangyari po, hanggang dito na lang po tayo sa may tapat ng Iglesia ni Cristo, sa may Lanzones. So yung mga iba po mga taxpayer po, pumapasok po yan sa Barangay Commonwealth na. And then sa kabila naman po sa may Bilago, pumapasok na po yan sa Barangay Bagong Silangan. Kaya po ang ira po na pumapasok na lang sa atin sa ngayon is 130 million. Yun na lang po yung pumapasok sa atin. At nabawas po pa dyan yung mandanas na mapupunta po sa local government, yung 3% po. Kaya lumiit po ng konti, pero sa mga 5 malalaking barangay ng distrikto, kasama po tayo sa malaking ira ng Barangay Payatas na pumapasok taon-taon na pondo po ng ating barangay. Nako, pala, Kagawad, ang laki pa lang, ganyan na pala ngayon ang tinatawag nating boundary dispute sa barangay. Kasi actually, panahon pa ni Kapitan Belhica, issue na yan Yung land dispute na yan, yung boundary na tinatawag natin. Alam ko talaga, before, after nung water hole, at saka after nung bago pagdating ng 13 na tinatawag, di ba Yes, yung 13, hindi pa naman, anong group lang ang Biolago, Kagawad kung natatandaan ko, ang Barangay Payatas is a composition of Area A and Area B. Pagdating mo sa Area B, from Group 1 to Group 13. Kaya 13, di ba? Ang Biolago, alam ko, Group 8. Anong group nga? Group 9 po, Group 9. Group 9 ang Biolago. So meaning, dapat sakop pa rin siya ng Payatas. Diba? Oo. So ngayon pala, ganyan yung nangyari. Ano yan? May decision ang City Council niyan? Minsan po kasi pumapasok po yung politics Pagka ikaw po isang sumusuporta sa isang malaking candidate, ang mangyayari po kasi dyan, yung po ipapangako Yung po yung mga boundary dispute po na nagiging pangako. Ako na bahala dyan. Walang magagawa yan pagka ako ang naluklok mo rito. Ganun po nangyayari Ang pangit po ng pagkakahati. Na dapat po, sa gate po ng Bilago,
humakbang po kayo ng mga 6 na hakbang. Payatas Road na. Paano po naging bagong silangan? Di po ba? At pangalawa po, dito po sa may water hole, yung tulay po talaga lagi ang boundary ng bawat barangay. Kahit po sa probinsya, ganun, welcome, come again, thank you. Ganun po yung nakalagay. Pero dahil nga po sa dagdag ira na papasok na pondo po sa ating barangay, hindi na po talaga ibinabalik. Hindi na po napupunta uli doon sa talaga nagmamay-ari ng barangay na yon. Kaya nga po minsan nakakalungkot po yung mga papalit-palit po ng kabarangay captain. Minsan po talaga napapabayaan. Kaya po umaabot sa punto na habang napababayaan mo, lalo pa silang lumalawak at tayo ngayon lumiliit. Bakit pa natin pinaglaban na magkaroon ng barangay payatas? Kung pababayaan natin, halos kapiranggot na lang may iwan sa atin. Nagpasakop na lang tayo. Kasi ganun din naman eh. Pinabayaan ng mga nakaraan mga kapitan, kagawaran, hanggang sa lumit tayo. Pasakop na lang tayo para wala na tayong kapitan dito, wala na tayong kagawad dito, di ba? Kaya nga po tayo niluluklok ng taong bayan ng Barangay Payatas. Nang sa ganun, meron silang makikipaglaban na alam nila makikipaglaban para sa Barangay Payatas. Ang problema po talaga, minsan talaga, hindi po yun ang nangyayari. At ang nangyayari po talaga, lumalaki po. Lumalaki po. Alam niyo na po yung lumalaki. Kung sa kanila lang. Ay nako, naintindihan ko 'yan, kagawad. Kaya nga minsan minsan masakit isipin na yung dapat tawag dito, dapat lalo na kapag barangay election, dapat walang pakialam ang mga lokal na opisyal, 'di ba? Hindi dapat sila nang hihimasok. Pero kung minsan merong mga masasama ang pag-iisip. Sorry po. Pasintabi po. Ang bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magalit. Totoo lang po ang sasabihin ko sa inyo. Minsan po may mga city councilor na nakikialam sa mga affairs ng mga barangay. One is para kung sino man yung nakaupo na kapitan ay kaya nilang kontrolin, kaya nilang utusan, kaya nilang tawag dito kung ano yung pwede nilang ipagawa, 'di ba? Pero kung ang kapitan o ang kagawad ay may sariling pag-iisip, markado ka sa kanila. Sorry po, kilala ko po kayo. Kilala ko po kayo. Kaya ako po ay matagal pong naglingkod sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Kaya kilala ko po halos, lalo na ang mga lumang naging konsehal. Alam natin kung sino yung hindi tapat sa kanilang tungkulin. Pasintabi po, pero ako'y nagsasabi lamang po ng katotohanan dahil ako po ay naging saksi dyan. Anyway, kagawad, alam kong maraming sagabal, balakid, no? Na nararanasan kayo para maisakatuparan yung plano ninyo para sa pagpapabuti ng ating barangay. Sabi mo nga kanina, maraming issues eh. Una, budget, dahil nga unang-una yung budget ninyo lumiliit pa because of ira sana na dapat pakikinabangan nyo dahil sa issue ng land boundary disputes. Hiwalay pa dito yung tinatawag po natin na kung minsan yung problema natin pagdating sa peace and order. Mabuti nga po ngayon ang laking bagay, lalo na po nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, na talagang napakasipag at kayo rin, alam ko po, lalo na nung pandemic, nako, umiikot kayo round the clock. Kapag nag-text po ako sa inyo na pwede po ba ikutan niyo po kami, nako, ang sipag mo talaga, kagawad, ang sipag niyo po na umikot sa mga barangay. Alam ko po, tao lang po kayo, yung katawan lupa nyo napapagod. Pero minsan, paumanhin po kung minsan makulit po kami. Pero syempre, katulad ninyo, ang gusto rin po namin ay magkaroon ng isang mapayapa at maayos at maunlad na komunidad sa Barangay Payatas, 'di ba? Pero alam ko po na sa kabila ng lahat ng mga sagabal o balakid para maisakatuparan ang mga plano ninyo sa pagpapabuti ng ating barangay, sino po yung mga nakakatulong sa inyo
para makamit yung mithiin at maisakatuparan ang inyong mga programa at proyekto? Go ahead, Kagawad. Minsan naman po talaga nagkakaroon naman ng tulungan ng konseho kagaya ng nakalipas na pamumuno po ng ating mahal na Kapitan Cap Manny Guarin. At siyempre po, tulong po ng DPWH at local government. Yung iba po galing po ng nasyonal. Pero ang totoo po talaga niyan, mabilis po pagka meron ka pong, pag minsan may oras ka po talaga na nandun ka sa area na ikaw lang, ang bilis pumasok ng mga projects na po pwede mong idagdag na makakatulong sa ating barangay. Ang problema po yung budget eh. Hindi ko po mahawakan yung budget ko. Kagaya po niyan. Ang budget po ng disaster is 9 million. Ang gusto ko po kasing mangyari po dyan, lahat po ng sapa, magkaroon po ng steel matting. And then, lalagyan po ng kulambo. At pangalawa po, lalagyan po ng bawat kanto po ng lahat po ng stopover po ng tubig, lalagyan po ng pansala. Kung maghagis man po dyan yung mga mamamayan sa gabi, tulog ang lahat ng tao. Pagising po ng mga sweeper, makukuha po uli yung hinagis nila kasi may pansala tayong nilagay eh. Mababawasan po yung pagpasok ng mga dumi doon sa ating mga sapa, sa ating mga drainage. Mababawasan po yung ating trabaho. And then pangalawa po, nakikita naman po siguro yung nararamdaman nyo, yung mga truck ng basura na humahakot ngayon sa ating area, hahabulin nyo pa. Ngayon, pag meron pong hindi makahabol sa truck na yon, iiwanan lang po yun doon. Kaya gusto ko po sana mangyari, mabigyan ng budget at malagyan po lahat po ng street, malagyan po ng cubicle. At doon po magtatapon lahat ng mamayan ng taga doon sa street na yon. Pagdating ng gabi, saka lang po hakutin ng truck na hindi na po sila habol-habulin, hindi rin sila nakakakos ng traffic. Yung po sana yung mga panukala na po pwede natin idagdag pa sa ating barangay na makakatulong at dagdag street light para po pag kami nagre-rescue, maliwanag po yung aming rescuehan. Minsan po kasi talaga nahuhulog kami na hindi namin alam dahil sobrang dilim. At nandito na po tayo sa mundo ng pagbabago Kaya dapat sabay-sabay yung pagbabago kasi natakot nga po ako nung halalan, baka hindi na ako lumusot nito. Kawawa naman ako barangay Payatas, lalo pag may nasunugan kasi po ang nangyayari po talaga, wala na po akong oras Wala na akong oras sa pamilya ko, wala na akong oras sa mga bagay-bagay. Kasi ang sunog po kasi walang oras. Anytime po yan, pwede magkasunog. Kaya wala na po akong time mag-mall. Wala na akong time makipag-date. Wala na akong time kung saan-saan anumang bagay-bagay. Sa first station na nga po ako natutulog Para mabigay lang po talaga yung good governance sa ating mamamayan ng Payatas, di ba? Kasi talagang pag minsan kasi binigyan ka, ibig sabihin calling ng Panginoon, ni Allah, na ilalagay kita dyan, mapupunta ka dyan. Kahit natalo ka, mapupunta ka dyan. Kasi kailangan ka dyan. Yun po yung nasa isip ko palagi. Kaya dapat talaga magtrabaho at ibigay yung best mo bago ka mawala, may legacy ka na iwan. Meron lang pong nagte-text dito, Kagawad. Gusto lang po nila malaman, binata pa raw po ba kayo? Ayan, sagutin mo yan, Kagawad. Ako po. Change topic. Change topic. Pasensya na po kayo. Ayaw niyan sagutin. Ako po isang Muslim, convert po na Muslim. Ako po may asawa po na guro dito po sa Justice Palma. At marami po nagpapatibok ng aking puso. Pero wala na po akong oras. Pero kidding aside, no, Kagawad, natutuwa ako na physically meron kang, kumbaga parang, kasi nga hands-on ka kaya nakikita mo kung ano yung problema sa komunidad. At syempre, sabi nga nila, 'di ba, cleanliness is next to godliness, right? So, yung ginagawa mo, pinipilit mo talaga na maisaayos ang mga komunidad para maging safe. Kaya gusto mo nga na magdagdagan yung street light,
At malagyan, tama yun kagawad, yung ako, pabor ako doon, yung siguro for every block, for every street, siguro sa dulo at kahit siguro sa dulo at unahan, 'di ba, ng bawat street, merong tinatawag tayong basurahan. Para nang sa ganon, hindi na naghahabol. At tama ka doon kasi nararanasan ko yan. Kaya natatambak yung basura ko. Nakakaya po ibalik, di ba? Diba? Pero alam mo, minsan kagawad, pasensya na po sa mga kumukuha po ng basura. Kasi di ba, dati kasi, ito karanasan ko to kagawad sasabihin ko sa'yo. Dati may drum po akong malaki na nagsisilbing tapunan namin para hindi na yung mga plastic pa, naka-plastic, di ba? O nakasako. May drum talaga para iano na nila. Magaang lang naman yung drum kasi isang plastic na hindi yung blue, yung puti lang yun na madali mong kargahin. Mariosep, pagdating ng nawala siya, hindi ko na alam mo ba kung saan pa ako tumawag? Hindi sa barangay, sa mismong head ng kay Sir Richard. Maxim. Sa kay Santuile. Sa mismong City Hall pa mismo kasi nga kakilala ko, kaibigan natin yung mga yan. At talagang sabi ko nga, pag hindi sila humahakot ng basura, nilalagpas-lagpasan kami. Alam mo, tinatawag ko talaga sa local government. Kaya minsan, all of a sudden, biglang nandyan na sila. Kaya lang siyempre, di ba, parang kinakailangan ba ganun lagi, di ba? Parang yung the very purpose, kaya tayo may dump truck na humahakot is para to collect the garbage sa community. Kasi may inilaan na pondo para dyan. Ngayon, siyempre, kung meron mang ekstrang ibinibigay yung nasa komunidad, bilang pasasalamat na lang. Kaya pera man yan, pagkain o whatever, sana wag naman nilang kumbaga, yung iba inaasahan na nila ng ganun Sorry kagawad para ako nagsumbong tuloy. Marami po talaga nagme-message po sa akin na baka pwede daw pagsabihan yung mga kolektor kasi talagang yung kagaya ng mga senior po talagang hindi na makahabol. Correct. So, babalik na naman nila yung basura nila hanggang sa nabubulok na lang, itatapon na lang kung saan-saan. Kasi nga, yung mga bastos din po talaga yung mga kolektor minsan pag hindi ka nagbigay ng barya. Hindi aabutin yung basura mo niyan. Oo. Diba? Correct. Kaya talagang mas better po talaga, lagyan talaga lahat ng bawat street ng cubicle na tapunan na yan para yun na magiging daan talaga na wala nang habulan, wala nang may iwan na basura. Kahit gabi man magtapon yan, meron naman tayong bumbero para i-flushing yan pag nahakot nila para hindi mabaho yung area na yon. Correct. So pwede naman i-flushing ng bumbero yan. Kaya lang po isa lang po tayong appointed kagawad nung last election. Opo, kaya ngayon lang po tayo nagwagi ng tunay. At least dahil po nasa puno at nasa kanal ang panalo. Kaya nga po kung tawagin po nila ako nito, Mr. Kanal Pwede pa ulit mo nasa Kaya ang panalo po at tagumpay ng isang lingkod bayan kagaya ko, nasa puno at nasa kanal, nasa imbornal. Kasi po buhat po nung ako'y nagkalkal ng kanal at imbornal, nagputol-putol ng puno, hindi po nakita nila yung pag-disinfect ko Hindi na nakita yung halos madisgrasya ako sa sunog Pero yung nagkakalkal ako ng imbornal, pinapasok ko yung manhole. Doon, pumutok yung pangalan ko na talaga. Gusto na talaga nila ako manalo. Kasi nakita nila yung sinseridad, diba? Ako nga kagawad, sa totoo lang, kasi nung bumoto ako, nitong, last election lang, nitong November, no? Alam mong ginawa ko kasi, syempre, pasensya na, pero pag tinignan mo yung, yung tawag dito, track record na tinatawag, no?
Ako kasi tinitignan ko ano ba nagawa nito? Ano ba? Iniisa-isa ko yan. Iniisa, tsinatsaga ko yan. Ang tagal ko nagdesisyon. Tapos, natutuwa ako, aba, ikaw meron kang accomplishment nakalagay kung ano yung mga pinagagawa mo. Kasi yung ibang kagawad, wala. Tapos, nakikita ko na lang, binibisita ko yung Facebook nila, nasa inuman, nakikipag-jamming. Tapos yung iba naman, ito may ginagawa pero hindi tapos syempre, alam mo social media ngayon very effective na medium para Yes po. iparating sa komunidad kung ano yung saloobin mo, kung ano yung plano mo, ano yung layunin mo, and true enough, naging effective. Hindi lang effective ka sa personal, bukod sa good looking, syempre sa performance, 'di ba? Kaya naman alam mo, kita mo nagwagi ka, nanalo ka bilang kagawad. And congratulations because I am the one who actually voted you, Kagawad Darwin. Thank you. Thank you po. Dinais ko na makapanayam kita kasi gusto kong arukin kung ano yung takbo ng puso mo, takbo ng utak mo. Kasi for being a government, lalo na barangay official, ikaw yung first responder, ikaw yung frontliner, ikaw yung talagang takbuhan kaagad ng mga tao. And for you to do that, hindi naman din madali. Alam nating lahat yun. Pero anyway, bago tayo tuluyang magpinid ng palatuntunan, no? Ano ang masasabi mo sa mga kapwa mo tagapayatas? Go ahead, Kagawad Darwin. Kapwa tagapayatas po, kapwa lingkod bayan. Parehas. Mamaya yung lingkod bayan, tagapayatas muna. Ang masasabi ko po sa ating barangay payatas, ako po yung natutuwa dahil sumasabay na po lahat ng mamamayan sa payatas, sumasabay na sa pag-angat ng buhay, na nade-develop na yung mga kabahayan nila. And then may mga sasakyan na, sobra na sasakyan. And then meron sila mga talagang pagbabago na po na hindi gaya nung araw na talagang pero yung ibang taga-payatas po, nakita ko po nagkasunog po sa tambakan ng basura ng Montalban. Naando naman pala sila lahat nakatira. Hindi talaga nila maiwanan yung pagiging scavenger talaga. Siguro yun na talaga yung buhay nila, doon na talaga sila sanay. Pero yung iba pong naiwan dito sa Barangay Payatas, nakita ko po yung pagbabago at nakita ko na talagang ayaw na rin nila magpaiwan sa baba. Kaya sana pagpatuloy lang po natin yan at palagi tayong manalig kay Allah, na lagi tayong bigyan ng malalakas na katawan at mga pagsubok na dapat kayanin pa upang mapaunlad pa ang kanilang pamumuhay. At syempre, iwasan magtapo ng basura, iwasan magpalaki ng puno sa tabi ng mga bahay nila dahil talagang pagdating ng panahon, yan din ang sisira ng bahay nila pagka nagkaroon ng bagyo. Kaya nga po putol ng puno ngayon. Hindi naman po putol baka makasuhan naman ako. Trim lang, trim. Kasi po pagdating po ng bagyo, lalo pag may typhoon, di na po ako makatulog niyan dahil iniisip ko baka may malalaking puno na naman sa tabi ng bahay nila na hindi man lang nila binawasan. Baka madamage sila, madamage yung bahay nila, baka may mga pinsala sa mahal nila sa buhay. Kaya sana sa lahat ng oras palagi silang alerto. At dapat meron po akong gagawin ngayon na lahat ng parte ng pamilya o ilan sa pamilya nila magkaroon ng training, umatin sa amin ng training, first aid, and then first responder, rescue. Nang sa ganun po, pag dumating man yung the big one na sinasabi, marami po kaming katuwang natutulong sa mamay ng payatas. Yes. Kasi po hindi ko kaya mag-isa to. Lalo po ang laki po ng payatas kasi laki po ng Marikina to Paano po ako pupunta pa sa kanila pag nandyan na nakaharang na yung mga puno o mga poste dyan? Na dapat, pwede naman sila mag-aral sa akin. Magpapaturo tayo ng mga first aid training, first responder. Nang sa ganun, hindi kami makarating doon. Nandun sila. Intact sila na marunong sila at makakatulong pa sila sa Barangay Payatas. Lalo-lalo na sa pamilya nila. Yun lang po yung masasabi ko sa kanila. Thank you, Kagawad, kasi nabanggit mo yung
training para maging first responder sa bawat pamilya. Maganda pong idea yan. Kasi force multiplier po yan eh. Hindi lang sa panahon ng bagyo o ng kalamidad, kundi talagang paghahanda rin yan sa bawat pamilya. Kaya maganda po yung naisip nyong yan at huwag kayong mag-alala kagawad dahil susuportahan ko po kayo. I-post nyo lang po yung inyong mga schedule ng mga schedule ng training ninyo para maging first responder. At maganda po yan dahil i-anunsyo po natin yan hindi lamang sa palatuntunan ko kundi mismo sa komunidad. At dahil may pahabol na tanong, anong komite raw ang hawak mo, kagawad? Disaster management po ng Barangay Payatas. So disaster management lang yung hawak mo. Pero under the disaster management, syempre, yung tinatawag nating tungkol sa mga cleaning, lahat. Sa mga sakuna po, sunog, yan po yung aking mga hawak. And then sa mga baha, lahat po ng sakuna. Kaya po talagang nangangampanya po ako na makiisa sila na mag-aral. Kasama muli namin mag-aral nang sa ganun. Maging aware sila sa mga mangyayari pa sa darating ng panahon. Dahil hindi po tayo habang buhay nasa barangay. Gagraduate din po tayo. At malay natin, may mga malaking dambuhala, hindi na tayo paupuin. Yan po yung kinatatakot ko eh. Kaya habang nandito po ako, gusto ko na silang itulak na mag-aral na kayo, mag-training na kayo. Kasi mahirap po pag sobrang marami kang nagagawa. Lalo pag hiti ka sa bunga, marami pong gagawa ng paraan para mahulog ka. Ganun po talaga yan. Threat kayo. Sorry po Sabi ko nga kanina, bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit, threat sa mga kasilukuyang nakaupo, o di ba? Kaya pero alam nyo po, kagawad, sa totoo lang, hindi mo na malilin lang ang tao because of social media, 'di ba? Ang mga tao gising na. Remember, may isang issue sa isang councilor na naging kongresista. Nung tumakbo siya, hindi siya nanalo because of the issue tungkol sa dito sa Tupad project, 'di ba? So nakikita mo, nakabantay ang tao, tahimik lang. Nagmamasid sila, tahimik lang, hindi kinakailangang pero ang nakakatuwa doon, ang mga tagapayatas gising na gising at ang mga tagapayatas hindi muna mabubola. Alam na nila kung sino talaga ang nagmamahal at tapat sa kanyang tungkulin. Pero dahil mapalad kang nanalo bilang kagawad, kagawad Darwin, mensahe mo sa kapwa mo opisyal ng barangay at opisyal ng lokal na pamahalaan lalo na. Go ahead. Unahin ko po sa lokal na pamahalaan. Tayo po ay move on na sa mga nakalipas na eleksyon dahil halos 2 taon na rin itong lumipas. Siguro gawin na lang natin, magtulungan na lang nang sa ganon bilang hinalal ng taong bayan, lalo-lalo na dito sa Barangay Payatas o distrikto. Marami pang problema ang bawat barangay na po pwedeng bigyan ng aksyon na pangmatagalan, hindi yung aksyon na pansamantala lang. Na dapat pag tayo natapos dito, lahat ng istorya na nagawa mo, maganda ang dating. Hindi yung naging lingkod bayan nga tayo rito, pero nako, ang papangit naman yung side comment ng mga taong bayan. Normal na po yan na tayo makatanggap ng konting mga ayu-ayuda. Normal na po yan dahil nasanay po tayo sa buhay pandemic. Minsan nga po talagang gusto ko na rin kontrahin yung ganyan. Kasi natututo po maging tamad yung tao. Hindi na po talaga, pag nakakuha po niya, meron po dyan, nagbibingo na agad Nagbibingo, nagtotongit na kagad. Inaasahan po kasi by the next week naman, makakakuha uli ako Di ba? Kaya sana po, yung usaping politika, usaping trabaho naman tayo, development sa bawat barangay. Nang sa ganon, aalis tayo rito sabay-sabay. May maganda tayong nagawa. Sa akin naman ng mga kasama sa konseho dito sa ating Barangay Payatas,
Magtulungan tayo kung ano yung dapat natin pagtulungan. I-develop natin, dapat i-develop dito. Ibigay sa taong bayan ng Barangay Payatas yung nararapat na para sa kanila. Hindi man cash, pero dapat ipakita yung ganda at yung pagbabago talaga. Diyan ko po inaway si Regine Velasquez nung sinabi niya ang baho ng bag niya, amoy payatas eh. Talagang pinost ko po siya. Ang daming tumawag sa akin, tinitreat ako. Sabi ko, di pumunta kayo rito sa Payatas. Titingnan natin kung mabaho talaga rito. Pag hindi mabaho, ililips to lips ko kako yan. Pagka... Kasi talagang nagagalit po ako dahil kagawad po ako ng barangay. Tapos sasabihin nyo, ang baho ng bag ko, amoy payatas. Di ba? Ang sakit sa tenga nun dahil lingkod bayan ako ng Payatas. Tapos sabihin, yuyurakan mo yung lugar namin. Huwag ka pumunta rito. Di ba? Ganun lang po yung sinabi ko doon. Kaya lang, dami mga bakla. Sorry sa words ko Ang dami mga supporter po siguro niya yun. Dinadetreat ako, ganito, ganyan. Sabi ko, pumunta na lang kayo rito na magkaalaman tayo kung talaga may basura pa dito o wala na. Yun po yung nano ko doon. Kaya sana yung kagaya po ng nasabi ko nga, yung itong hindi na natin masyado nagagamit na dating tambakan ng basura, po pwede po natin yung gawing sementeryo ng taga-barangay Payatas lang eh. Kahit yung kalahati lang eh. Nang sa ganun, hindi na po pupunta ng Montalban, hindi na po pupunta ng Bagbag, hindi na po pupunta ng Novaliches. Meron na sariling sementeryo ang barangay Payatas. And then yung kalahati, po pwedeng lagyan ng parke. Nang sa ganun, madagdagan yung ating mga mamayan doon ng konting negosyo. Magtitinda-tinda sila doon kung ano mga pwede nila itinda. At yung mga ating mga galing sa basura na i-recycle, pwedeng gawing bag, o pwede natin i-promote sa mga bisita na pupunta rito sa Payatas nang makilala ang Barangay Payatas na talagang pambato din na hindi lang talaga nakilala sa basura lang. Pero pinagmamalaki ko po talaga, kahit po tayo tapunan ng basura nung araw, minimal lang po ang baha rito. Hindi kagaya ng ibang lugar, talaga hanggang liig po ang baha. Dahil po sa tulong po ng pagkakalkal natin ng kanal. At saka, walang tigil po na pangangampanya sa mga mamayan ng Payatas. At sana itong natapos na halalan, ang aking mga kasamahan sa konseho, wala nang kontrahan. Wala nang matitinding mga talakayan pa. Magtrabaho na lang tayo nang sa ganun. Ipakita natin sa mga bumoto sa atin na talagang tayo'y karapat-dapat at tayo'y kanilang hinalal na kanilang ama at ina dito sa ating Barangay Payatas. Yun lang po. Maraming salamat Kagawad at talaga naman hindi ako sabi nating nagsisisi no na ikaw ay binoto ko. Kasi natutuwa ako sa mga plano mo at asahan mo na ikaw ay aalalayan ko sa abot ng aking makakaya kung paano kita matutulungan. Hahanap po ako ng paraan. Pero Kagawad, sasamantalahin ko na lang po siguro yung pagkakataon bago kita tuluyang bitawan. Sana lang po pakibalikan nyo lang po yung mga may junk shop dito sa may lugar ng Visayas, Zamboanga o Leyte. Kasi matindi po ang amoy na lumilikha dyan kasi alam ko po na bawal po kasi pag nangangamoy ang kanilang mga junk shop, 'di ba? Dapat po obligado yung may-ari na mag-spray man lang ng disinfectant o yung pantanggal ng baho ng amoy. Dahil kawawa naman yung mga residente na naninirahan diyan sa mga lugar na malapit sa mga junk shop natin. Yun lang po yung personal na kahilingan ko. Pero sa kabuuan, asahan po ninyo na ako personal ay tutulong po sa inyo at magiging kaagapay po ninyo para makamit po natin ang isang mahusay, mapayapa at maunlad na komunidad sa Barangay Payatas. Maraming salamat po. So, bukas po, pupuntahan po natin para ma-flashing po yan yung nangangamoy po na yan.
Oo nang nga. makabawi naman ako sa inyo. Wala pong problema. At naalala ko nga kanina, yung binabanggit mo, tinamaan ako doon yung puno na malaking puno, lumaki ng puno na nasa tabi ng bahay. Feeling ko kaya yata nagkaroon ng bitak yung bahay ko dahil dun sa puno na nasa Naugat po likuran yun. ng bahay. Anyway, Gawad, siguro maganda pasyalan mo rin. Malaking tulong ito sa akin, sa aking pamilya para masiguro. At asahan po ninyo na mag-a-assign ako ng isang maging responder para mahasa po ninyo at maging kasama po ninyo. May isang anak akong lalaki na pwede pong makatulong po ninyo sa inyong mga ginagawa po. Asahan po ninyo yan. At kung may mga proyekto po ako sa hinaharap na mga gagawin, kasi meron po akong mga plano para sa medical mission na gagawin. Hindi lang po ito medical mission, kundi meron din po siyang parang mental health awareness at meron din pong mga libreng produkto na pwede pong ibigay lalo na po sa payatas, respiratory po yung problema. So may mga may-ari po ng kumpanya na kaibigan po natin na pwede pong mag-distribute po ng lagundi, no, sa ating komunidad. At lalo rin ngayon dahil manaka-naka, umuulan, yung dengue rin po, tumataas na naman ngayon ng dengue sa ating komunidad, no? Ay baka makatulong po yung may-ari po ng kumpanya na akin pong kaibigan. At siguro sa iyo ko na idadaan dahil para mas malamang tayong mag-uusap. Kagawad, at sana wag ka mapagod. Alam ko ang katawan lupa mo ay exhausted na. Pero wag ka mapagod sa pagganap ng iyong tungkulin dahil ang taong bayan nakikita po ang iyong ginagawa. Lalo na higit si Allah, ang Diyos na siyang ating pong kumbaga sandigan po ng lahat pong ito dahil siya po ang ating creator, no? Pag yumauman tayo, mawala man tayo sa mundo, meron tayong iaalay at ihaharap sa kanya na hindi lamang po tayo naging isang mabuting tao, kundi umakay din tayo at nagpabuti tayo ng buhay ng kapwa-tao natin, di ba? Yan po ay isang makakristyano at katulad mo na isang Muslim, sigurado ko parehas tayo ng kalooban at kaisipan pagdating sa ganyang bagay, di ba? Regardless of religion, regardless of race, we are all human beings, Kagawad Darwin Cepeda, di ba? Thank you so much. Napakabilis po ng oras. At isang oras na naman po ang nakalipas, katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy naming tutuklasin ang dapat malaman ng sambayanan. Pero tandaan po natin, batay sa Saligang Batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang tuklasin natin, naway magsilbing gabay at tulong ang mga kalamang inyong narinig mula po sa ating panauhin at mag-iwan po sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan nang hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Kathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng Katipunan Channel, mga nakaagapay nating technical staff, gayon din po sa ating panauhin ngayon na si Kagawad Darwin Cepeda, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami sa loob ng isang oras. Dito pa rin sa ating palatuntunang tuklasin natin hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po. Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban.
dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patutuon ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance. Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubukan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko to, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance. Aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance. Mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Siya ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati narigatan nak nga maturog, tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang impid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing. Sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Libumot buwak 50 anyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo dinagtumara kiti Immune Advance, talaga mariknak iti bagik nga mayat. Mayat ti pan naturog ko, kayon pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabi nga dya makaturturog. Ngumi dinagtumara kiti Immune Advance, isumutan si mayat ti pan naturog ko. Sungado kayat yung mayat ti pumiksa, kayon mayat ti pan naturog na, agtumar kayo ti Immune Advance, awan ti side effect na, tunay nga organic. Nung bata po ako, may asthma po ako. Tapos po, nung simulan ko po uminom po ng products po ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asthma, Immune Advance na lang po yung inumin ko. Ako nga po pala si Casey Pichi Talagtag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, lagundi, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagundi! Tiwala ko! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural. Mabibili sa Lazada, Shopee at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019.
Inyong napakinggan ang palatuntunang Tuklasin Natin. Tuklasin Natin hanggang sa